Pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Parang may nabanggit siya dito na isang personalidad na natulfo din. Hindi lang natin sure. Pakinggan nga natin muna. Sige, go ahead. It was a question. It was a, kung sinagot nga ni Aaron, nasagot naman ni Aaron, boss eh. Ang sabi ni Aaron is, bawat isa may may ganun. Sabi ko, okay. Mabilis lang naman na masabi na merong, ako after that, tanongin nyo, tingnan nyo yung screen grab. Hindi na ako nagtanong kung, kailan ang galit nila kailan. Nung sinabing merong task na gagawin, nagbumoto sa HT. Okay, ganito na. Ayan, may nag-aaway kasi sa Zoom eh. Kaya sumabat itong si Hector Pantoliana. Para hindi kayo mag-isip, gusto nyo, yung mga nag-iisip ng hindi maganda yan, pati kayo utusan ko eh. At Emil, pumunta ka ng Thailand bukas, may papasikaso ko sa'yo. Promise, pagdating mo doon, may pupuntahan ka. Sigurado. Tapos sasabihin ng iba, pati si Emil tumakas na. Altag ka? Siyempre hindi eh. Diba, kumbaga sa akin kasi, napakamaling impression para sa inyo, na kapag ganyan ang ginawa ng tao, parang pinagbawalan nyo yung tao na kayo pwede nyo gawin kung ano gusto nyo, tapos yung tao na nasa ibabaw ninyo, hindi. Yun eh, yan yung pyramid scam eh. Nasa ibabaw nyo, nasa nyo, downline nyo, nasa ganito nyo. Oo, yan yung mga red flag. Pag narinig nyo na yan na mag-i-invest ka, tapos magiging kang team leader, tapos maghahanap ka nung mga mag-i-invest din, tapos magiging mo na silang downlines, tapos yung mga mag-i-invest din. Ang sinasabi nitong maman to, umalis na siya. Tapos yung mga grupo nila na nagre-reklamo nandiyan dyan sa usapan. O parang ang sinasabi niya is, kayong mga nandiyan dyan sa Pilipinas, hindi kayo nakakatulong. Kapag alam nyo naman siguro na kapag nagdemanda kayo, isinuplong nyo ako. Nasa akin yung mga pera nyo. Hindi na ako uuwi dyan. O sinong sasakit ang ulo? Ako ba o kayo? Siyempre sasakit ang ulo nyo. Diba? Sasakit ang ulo nyo kasi sino pang hahabulin nyo kung wala na ako dyan? Kaya nga, para matapos tong problema, kasi hindi masosolve itong problema natin ng pagrereklamo nyo. Siyempre, pag nagreklamo kayo, alam nga naman, tutulungan pa namin kayo, kalaban na kayo. Di ba? Parang ganun yung sinasabi niya na in order for us to solve this internal issue, we need to solve this internally nang walang damay na si Tulfo, walang damay na si Jojo de Guzman, at walang mga damay na kung sino-sinong mga tao. Tayo lang makakaayos nito. So I'm giving you a chance na mabawi ninyo yung mga investment ninyo. Magsiatras kayo sa mga kaso, uuwi ako dyan, and then let's talk about it. Di panibagong scam na naman yan. Diba? Panibagong scam na naman yun. Mantakin mo, pinangakuan na nga kayo na meron kayong makukuhang malaking pera kapalit ng investment ninyo. Tapos ngayon, hindi na kayo nakakapag cash out. Parang lumalabas, meron pa kayong utang na loob sa kanya. To the point na sabihan niya pa kayo na, magreklamo kayo. Lumabas lang yung pangalan ko sa mga reklamo na yan. Hindi na ako uuwi dyan. Tingnan ko lang, di lahat kayo nawalan lalo. Imbis na sana ayusin natin internally, uuwi ako, ayusin natin yung mga accounts ninyo. Walang mangyayari, di ba? Kasi parang sinabi niya kasi dito na meron akong pasalamat na lang tayo. Meron tayong mga kaibigan na umaayos ng mga kaso. So dito pa lang sinasabi niya na meron siyang mga malalaking kaibigan that will kumbaga fix this case for him. Itong mga ganitong tao, ang style nila. Ganito na, para hindi kayo mag-isip, gusto nyo, yung mga nag-iisip ng hindi maganda yan, pati kayo utusan ko eh. At Emil, pumunta ka ng Thailand bukas, may papasikaso ko sa'yo. Promise, pagdating mag-away mo. Alam ko kung gaano ka sumusuporta dito, ang kakatulong. Kung gusto nyo, dapat ganito, hindi nyo pa na-appreciate. Yung mga tinitiran nyo ng mga head AMs, ayun yung mga tumutulong sa ating lahat.
yung ibang mga kapitalista ninyo or mga sub-AS ninyo sa ilalim, sila yung nagpapacify. Dapat hindi nyo sisihin. Actually, ako yung memo na yan, may karugtong pa yan. Ako gusto ko sabihin dyan na walang liabilities kahit sino kahente rito. Ngayon, kung ganyan ang gagawin ninyo, ako kasi kaya pumatid sa meeting na to para sabihin sa inyo to. Kung ganyan ang gagawin ninyo, isasama ko talaga kayo dyan. Pero kung ang gagawin nyo, susuporta kayo dito, na ganito, itayuan natin kung ano implementation, tayuan natin kung ano yung gagawin natin way of settlement. Kung gano'n ang gagawin natin, guys, magtutulungan tayo lahat. Guys, maniwala kayo, wala mapapahamak rito. Kuya Danny, sa'yo yung concern mo, simple lang ngayon sabihin natin. Subukan nyo ituloy yan, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Ayun, no? So, nananakot siya. Subukan nyo ituloy yan. Hindi ako uuwi ng Pilipinas. Oh, ang dami-dami ko pera, dami ko nakulimbat sa inyo kung itutuloy niyo yan, wala na. Akin na pera niyo. O versus uwi ako diyan and then sama-sama tayo tindigan natin yung settlement. So ibig sabihin, ini-scam na naman kayo na meron kayong settlement na makukuha. O yung problema, kapag hindi nyo dinimanda yung mga yan, mapapanis yung issue na yan. O, mababayaran na naman nila yung mga dapat nilang bayaran para matulog yan. Pagka natuloy yan, sisihin mo si Kuya Dan, sisihin nyo lahat si Kuya Danny, pati boss, hindi po ang demanda kasama po. Demanda, nakita ko yung letter na yan. Now, sabihin mo sa kanila, kung nagtatanong ka kung ano gagawin dito, kung kailan kayo magkakaroon ng meeting ulit, sabihin nyo sa kanila, nakausap mo si boss, kapag tinuloy yung demanda, hindi niya gagawa ng paraan. Pero pag tumulong kayo, magagawa ng paraan yan. Make sense, guys? O, di ba? Pagka tumulong kayo, hindi kayo tumulong, wala na, hindi na magagawa ng paraan. Pero pag tumulong kayo, magagawa ng paraan yan. Ang tanong, anong paraan? So, paasa na naman. Pinaasa na kayo nung una, pinapaasa kayo ulit ngayon para hindi kayo magreklamo, hindi kayo magdemanda. O, tapos, ganun pa rin yan. Yan yung mga tinatawag na sweet talker. Yan yung mga talagang legit na mga scammer. Loko na kayo nung una, tapos lolokohin kayo ulit ng pangalawa. Pinaasa na kayo nung una, tapos ngayon paasahin kayo ng settlement. Nung nang walang gulo, hindi kayo nakakapag-cash out Ngayon pa kayang meron ng issue. Di lalo na, wala na, magsasara na yan. Yari na kayo pare-parehas. Yes, tama. Ako napaka-logical ko, napaka-pilosopo kong tao, kilala niyo ako lahat. Sinong tanga na sinimanda, pag pwede makulong, ang magpapakulong? Sino magbabayad? Guys, isang demanda lang kumakit sa akin, maniwala kayo, hindi ako babalik ng Pinas. Kaya nyo, i-push nyo yung mga kapitalist nyo magdemanda, hindi ako babalik sa Pinas. Dapat alam nyo yun. Dapat kung meron kayo dapat protektahan dito, dapat ako yun. So, kung meron kayong dapat protektahan, yung kriminal. Yan ang sinasabi niya dito. Sinasabi ni Jojo, hindi ako nagsabi. Hindi, ang dapat na protektahan nyo rito, ako. Ako ang dapat yung protektahan dito kasi ako may hawak ng pera nyo Ngayon, aawahin nyo kung nasa akin yung pera nyo, bahala kayo, tatakbo ko to. Hindi mo pa ba itinatakbo? Ay, nako. Yes. Alam niya kasi hawak niya si Leg. Bakit? Nasa akin yung pera. Tapos kayo, nasa akin yung pera nyo. Kailangan nyo yung pera nyo, therefore, kailangan nyo ako. Parang ganun, yun yung nilalagay niya sa isip ng mga tao niya Kailangan nyo ako. Fight me, then wala kayong makukuha. Yes, I have powerful friends. I can make this thing go away. Kaya ko kayong kalimutan lahat. Hindi kayo dapat yung ang gagawin nyo, talagang didiktikin nyo ng didiktik. To the point na mawalan na ng chance lahat. Naiintindihan nyo? Dapat common sense naman sana. Wala pa kayong common sense. Common sense naman, wala kayong mga common sense Wala na nga kayong common sense dahil nabola kayo. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin kayong common sense kasi binobola pa din kayo. Alam ko naman lahat naman kayo. Kung lahat kayo, napakalaki rito. Hindi birong income yung binibigay sa inyo rito. Yes. Lalo yung mga nasa yung mga head dyan, kala mo talagang kagapusan nila. Dapat hindi ganun. Guys, utang na pera ito. Negosyo ito. Lahat may risk.
yun na yun. Sinabi niya, yun na yung magic word. Negosyo ito, lahat may risk. Oh, so negosyo ito, lahat may risk. Ibig sabihin, nung iniimbita nila kayo, hindi nila sinasabi yung risk. Nung kayo ay sinama nila sa mga seminar, tapos meron pa kayong mga buffet, di ba? Tapos meron pa silang papupuntahin sa harap. Ito, nakita nyo ba yung Ferrari sa harap? Ang ganda, no? 3 Ferrari. Alam nyo kung kanino yun? Dito to, kay Boss Dada to. Si Boss Dada may-ari. No? Palakpakan naman sila. Alam nyo ba kung anong trabaho ni Boss Dada dati? Dati lang siyang kargador sa pier. Ngayon, meron siyang kinita na 500 pesos. Ininvest niya dito. O, kita mo, meron na siyang 3 Ferrari, palakpakan. 500 lang yung ininvest niya, ha? After 6 years, ganyan na siya kayaman. Imagine niyo kung mas malaki yung i-invest nyo. Baka yate ang mga mabili ninyo, putya yun na. Kung ini-invite nila kayo, wala silang sinasabi sa inyo na risk. Wala. Lahat puro panalo. Lahat nanalo. Wala silang sinasabi nun na ito nag-invest sa atin. Dating may-ari ng kumpanya, ngayon sa ilalim na ng tulay nakatira. Wala naman silang ganun. Tapos ngayon, all of a sudden, nung nagkakaproblema na, ang panermon niya is common sense naman. Hindi naman porkit tumaya kayo sa casino, mananalo na kayo. Ako dati ang lakas ng loob ko. Iniisip kong kayang-kaya kasi ang daming nagtutulong-tulong. Kaya lang kung ganito ang sitwasyon, nakikita ko eh. Kanya-kanya, ang daming pinapatong information sa akin. Buti na lang kahit paano may mga kaibigan tayo na humaharang ng kung ano-anong kaso. Ayun, yun yung inaantay nating salita. Mabuti na lang meron tayong mga kaibigan na humaharang nung mga kaso. Sino ngayon yung tinutukoy niya na mga kaibigan niya na humaharang nung kaso? Sino? At gaano kalaking pera ang ginagasta niya para maharang yung mga kaso? Now, ganito kasi yan. Pagka nagkaroon ng kaso, then, yung kita niya, you'll have to use it to bribe some people or to pay some people to make this case go away. In a sense na pwedeng pahabain, pwedeng i-remove yung hearing. Tapos itong mga naghahabla na walan na nga ng pera, nagbabayad pa ng mga abogado, kahit ma-move yung kaso, binabayaran mo pa rin yung presensya ng abogado. So darating yung panahon, 3, 4, 5 years after, magko-compute sila. Mas malaki pa yung nawala sa kanilang pera sa pagbabayad ng abogado, pamasahe, pagfa-file ng leave sa mga kumpanya nila versus doon sa ininvest nila. Tapos sasabihin nila biglang it's not worth it, and then isa-isa yan na magsisipag palasan. O ano pang mangyayari sa kaso na yan? Wala na, yun. Ganon yun. Ganyan din po yung nangyari doon sa mga nawawalang sabungero. Diba? 1 taon nakalipas, ang dami nilang mga complainants. Unti-unti, yung mga complainant nila nag-aatrasan na. Bakit? Kasi sobrang abala na sa kanila. Ang gagawin yan, hindi na yan a-attend. No? Siyempre, kapag hindi umattend yung isang party, madidismiss yung kaso. O ngayon, itong snatcher, nasa labas na naman, mangi-snatch na naman yan. Yun ang masamang problema dito sa bayan natin.